Magbati sa iyo at salamat sa pagbabahagi mo ng mga source na ito. Alam mo, ang tanong na nasa sentro ng lahat na ito, napakalaki at matagal ng pinag-uusapan. Matagal na talaga, di ba? Oo, kailan ba talaga magsisimula ang tinatawag na malaking kapigatian o yung Great Tribulation? Yan ang aabangan ng lahat. Parang, at dyan din sila laging nagkakatalo. Pero ang ganda sa material na ito, sinusubukan niyang sagutan yan gamit ang isang napaka-espesifikong anggulo. Oo nga eh. Nakatanggap kami ng mga sipi mula sa isang malalim na pagsusuri, partikular sa mga aklat ni Daniel at Mateo. So ang layunin natin ngayon, himayin natin ito. Tingnan natin kung paano sinasagot ng material na ito yung tanong na yan. Sige, sige. Okay, simulan natin. Kasi parang ang lahat ay umiikot sa isang parirala lang mula sa aklat ni Daniel. Yan ang fascinating. Kalahati ng isang sanlinggo, ano ba to? At paano nito binabago ang buong timeline? Alam mo, yung interpretasyon ng iilang salita pwedeng magbunga ng dalawang magkaibang pananaw. Dalawang magkaibang mundo, kumbaga. Ganun kalaki ang epekto. Oo. Kung kailan at gaano katagal mararanasan ng mga banal o ng saints yung pinakamatinding pag-uusig. Okay? Pero bago tayo sumisid yan, kailangan muna nating linawin yung mga pangunahing konsepto. Yung foundation. Sige, sige. Yung isang sanlinggo o 1 week sa propesiya ni Daniel, hindi yan 7 araw. Hindi literal. Hindi. Tumutukoy yan sa 7 taon. Ito yung tinatawag nilang huling isang sanlinggo. Okay, so 7-year period. At ang simula nito, base sa source, ay ang paglabas ng halimaw, the beast. Tama. Mayroon tayong huling 7 taon. Sige, linawin natin. So itong huling 7 taman, ang simula ng malaking kapighatian ay kapag yung kasuklam-suklam na kalapastanangan or abomination of desolation, Oo. na atinukoy din bilang anak ng kapahamakan, ay umupo sa banal na lugar, sa templo, at ideklara ang sarili bilang Diyos. Yun ang hudyat, yun ang trigger. Eksakto. Pag nangyari yon, boom, doon napapasok yung pariralang kalahati ng sanlinggo. At dito, nagbigay ang source ng 2 pangunahing interpretasyon. Ano yung dalawa? Una, ang ibig sabihin ba nito ay sa loob ng kalahati ng sanlinggo? Parang in English, for half of the week. Okay, 4. O, pangalawa, ang ibig sabihin ba nito ay sa eksaktong kalagitnaan ng sanlinggo, at the midpoint of the week? 4 versus at. Diyan nagkakatalo lahat. Diyan lahat. At yung sagot sa tanong na yan, yan ang magdidikta kung ang malaking kapigatihan ay sa unang 3.5 years o sa huling 3.5 years. Okay, dito na nagiging sobrang interesante. Unahin natin yung unang pananaw. Himayin natin. Kung ang ibig sabihin ay sa loob ng kalahati ng sanlinggo, For half of the week. anong itsura ng timeline? Sa pananaw na ito na sinusuportahan din ng may akda ng source, ang paghahari ng anak ng kapahamakan at yung matinding pag-usig sa mga banal ay mangyayari sa unang 42 months. Unang 3.5 taon. So sa simula pa lang, bugbugan na agad. Oo, sa simula pa lang. Ang malaking kapigatihan ay magsisimula kasabay ng pagsisimula ng huling isang sanlinggo. So day 1, paggupo niya, simula na agad ng tribulation. Parang ganun. At sa loob ng unang 3.5 taon na ito, ipapatupad yung sapilitang pagsamba sa halimaw. Dito napapasok yung pagtanggap ng tanda na 666. At yung mga tatanggi, Papatayin. Ito mismo yung panahon ng matinding pag-usig para sa mga banal. napakabigat. So kung tatagal ito ng 3.5 na taon, ano ang mangyayari pagkatapos niyan? Sa mismong gitna, sa midpoint. Ito yung key event. Pagkatapos ng unang 3.5 taon, sa eksaktong kalagitnaan ng sanlinggo, mangyayari ang unang pagkaguhay. First resurrection. Ano yung unang pagkabuhay? Dito lahat ng mga nagbuhis ng buhay, yung mga martyrs, bubuhayin sila at dadalhin sa itaas. So para sa kanila, tapos na ang laban, tapos na yung kapigatian? Tapos na. Yan yung sinasabi na pinaikli ang mga araw. Para sa kanila, literal na pinaikli to half. Makes sense. May linguistic basis ba to? Kasi parang ang bigat ng claim na 4 ang tamang salita. Meron. Binanggit mismo sa source na maraming English translations tulad ng JPS, BBE at ESV
ay ginagamit talaga yung pariralang for half, hindi at the half. So may suporta sa pagsasalin. Okay, okay. Klaro yon. At may nabasa rin ako sa source. Kinonekta niya ito sa Daniel 12. Oo. May binanggit doon na isang mapalad na pangyayari na magaganap 1,335 araw pagkatapos magsimula ang kapigatian. Tama. At kung susundin mo yung logika nito, yung mapalad na pangyayari na yon. Yun na yung first resurrection. Eksakto, yun na mismo yon, ang gantimpala. Kaya kung titignan mo ang linis ng daloy, may simula, may gitna at may katapusan para sa mga banal. Okay, klaro yung unang pananaw. Napakalinyar. Pero puntahan natin yung kabila. Ano naman ang implikasyon kung ang interpretasyon ay sa eksaktong kalagitnaan ng sanlinggo at the midpoint? Dito na. Dito nagkakaroon ng mga komplikasyon ayon sa source. May dalawang posibleng senaryo kasi sa ilalim ng pananaw na ito. Okay, ano yung dalawang yon? Senaryo 2A, ang kapitihan ay napakaikli lang. Ilang araw lang siguro. Kasi kung sa midpoint magsisimula yung pag-uusig at sa midpoint din yung unang pagkabuhay. Parang ang bilis naman. Hindi masyadong Great Tribulation, no? Oo, parang hindi. So yung mas popular na version ay yung senaryo 2B. Ano yun? Ito yung nagsasabing ang kapitihan ay magsisimula sa gitna at tatakbo sa buong huling 3.5 taon. Ito yung naririnig ko madalas. Oo, at dito naglatag ang may akda ng ilang critical na tanong. Sige, ano yung mga tanong na yun? Unang tanong at ito ang pinakamabigat. Kung ang unang pagkabuhay ng mga martir ay nangyari na sa kalagitnaan ng sanlinggo at lahat ng banal ay dala na sa itaas, Teka. Sino pa ang uusigin ng halimaw sa huling 3.5 taon? iyan mismo, sino pa? May aabutan pa ba siyang banal sa lupa para pahirapan? Parang may kind of logical vacuum. Eksakto, nawala ng biktima yung kontrabida. At pangalawa, sige, sabihin nating may maiiwan. May mga banal na maiiwan pa. Okay, yun yung isang posibleng sagot nila. Kung may maiiwan at magiging martir sila sa huling 3.5 taon, ang tanong, kailan sila bubuhayin? Oo nga no, tapos na yung first resurrection eh. Tapos na. So, may first resurrection, parang Parang nagiging magulo na. nagiging magulo. Para sa may agda, malinaw na isa lang ang unang pagkabuhay para sa mga martir. Pagkatapos nito, wala nang banal na maiwan sa lupa para usigin. So, ang sinasabi mo, ang lohika ng source ay kung sa kalagitnaan pa magsisimula ang pag-usig, pero sa kalagitnaan din ang pagbuhay at pag-agaw sa mga banal, parang hindi nagtutugma yung timeline. Hindi talaga. At idinagdag pa ng source, yung huling 3.5 na taon, hindi na yung kapighitan para sa mga banal. Kung hindi, ano yon? Ito na ang panahon ng 7 salot. The 7 plagues. Ito na yung paghatol sa mga puwersa ng halimaw. So nag-iba na yung focus, hindi na persecution of the saints. Kundi judgment on their persecutors. At ang mga banal nasa itaas na, ligtas na. Ligtas na! Nanonood na lang. Para sa kanila, pinaikli na ang mga araw ng kapigatian. Wow! So, ano ang kabuoang mensahe? Base sa masusing paghimay na ito, saan kumakampi ang source material? Malinaw. Napakalinaw ng source ay kumakampi sa unang pananaw. Mas matibay at mas loikal. Ayon sa kanya na ang malaking kapigatian para sa mga banal ay yung unang 42 buwan. Okay, sige. Para lang maging sobrang klaro sa lahat, i-recap natin. Ano yung timeline na binuo mula sa pananaw na yan? Sige, simula ng huling 7 years, unang 3.5 taon. Pagsisimula ng paghahari ng halinaw sa pilitang pagsamba at 666 at matinding pag-uusig, yan ang malaking kapigatian. Unang kalahati, check. Tapos, sa kalagitnaan. Kalagitnaan ng 7 years, unang pagkabuhay, ang mga banal ay dadalhin sa itaas, tapos na ang kanilang pagsubok. Okay. At yung huling 3.5 na taon. Yung huling 3.5 taon, pagbuhos na ng 7 salot sa lupa, ito na yung hatol sa mga natira, pagbagsak ng Babylonia at ng halimaw. At sa pinakadulo ng 7 taon. Sa katapusan ng 7 taon, pagdating na ng 1,000 taong paghahari. Napakalinaw. At may sinabi pa yung source tungkol sa free will, di ba? Paano yun kumukonekta dito? Oh, at ito yung parang theological na puso ng argumento niya. Sabi niya, yung unang pagkabuhay ang kaganapan na nagpapatunay na tama ang utos ng Diyos. Kasi ang mga martyr gamit ang kanilang free will.
pinili nilang mamatay kesa sumamba sa halimaw. Eksakto. At sa pagbuhay sa kanila, ipinapakita na ang pagpili sa tama ay laging nagtatagumpay. Sabi sa source, ito raw ang nagiging dahilan para makumpleto ang free will ng sangnilihika. Napatunayan na. Grabe, mula sa isang parirala lang, kalahati ng sanlinggo, nakita natin kung paano nabubuo ang dalawang magkaibang timeline. At base sa source na ibinahagi mo, yung pag-unawa na ang kapigatian ay sa unang bahagi, mas lohikal na umaangkop sa lahat. At nagiiwan nito sa atin ng isang mahalagang punto. Kung gaano kakritikal ang bawat salita at ang tamang interpretasyon nito sa pag-unawa sa mas malaking larawan. Salamat sa malalim na pagsususuriing ito. At para sa iyo na nakikinig, narito ang isang bagay na maaari mong pag-isipan. Kung ang interpretasyon ng isang maikling parirala ay kayang baguhin ng ganito kalaki ang ating pag-unawa sa propesiya, ano pang mga paniniwala o interpretasyon na matagal na nating tinatanggap ang maaring kailangan ding suriin ng may ganitong antas ng pag-iingat at detalya?